kumakanta at saka maumulan. Pero alam mo, Rosita, kung nabuo ko yung kanta ko, siguradong panalo ko. Kahit mabuo mo yung kanta mo, at yung iba hindi makakanta dahil sa ulan, hindi ka pa naman nanalo. Narinig na ng mga judges ang kanta ko. Hindi kaya nila ituloy ang amateur pagtila ng ulan? Naguyan na yung mga tao, pati yung judges, pati rin ang sound system. Ang tablado na lang, hindi pa umuuwi. Di ka na nga, umuwi na nga tayo bago pa kumain sa'yo. O, ayan. Ayan. Anong mapapala mo sa bebang na yan? Ha? Ang kalat ka rin ka sa kung saang kalokohang amateur contest? Aba, Rosita, pumili ka naman ng kakaibiganin mo. Yung nababagay sa klase ng pamumuhay mo. Dahil lang ba mahirap si Bebang, hindi ko na siya pwedeng maging kaibigan? Pwes, sa kapwa niya mahirap, doon siya makipagkaibigan, hindi sa pares mo. Kung saan kabalbalang ka kinakaladkad, katulad niyan. Wala akong kamalay-malay, nagpapaulang ka na pala. Aba, sakit lang mahita mo sa Bebang na yan. Sige, magpatuyo ka na. Basa na ang sahig. Hay naku, Bebang ka! Halika nga! Tayo dyan! Tayo dyan! Ikaw talaga, hindi ka titigil talaga, ha? Siguro na nanawag na naman ang ulan yung boses mo! Kaya pati amateur, dinamay mo! Nay, maganda ang umpisa ng kanta ko. Tsaka nasa kondisyon po ang boses ko. Sige nga! Nasa kondisyon ng boses mo, Aber! Akin na yan! Naku, pambihira ka talaga, Bebang ka, oo. Ewan ko ba sa'yo, Bebang? Kailan ka ba talaga susuko? Ha? Sa tuwing makakabalita ka na merong amateur, nakakatog na yung tuhod mo! Gusto mo, pati dulo ng Pilipinas, puntahan mo! Nay, maraming sikat na singer nagsimula sa amateur at mapaparis ako sa kanila. Magiging isang sikat na singer ako. Sikat na singer. Ano to? Ang sarap ba? Spam. Anong spam? Parang ham. Galing States, ako mismo nagprito. Di ka ba nila tinatanong kung saan mo to dadalhin? Tinatanong, pero sabi ko, pupunta ako sa bahay ni Melba. Walang problema kung si Melba ang idadahilan mo. Mayaman kasi siya eh. Teka, bakit ba ko lang sa nakain mo? Nasaan na yung sa'yo? Di ba dapat share tayo? Nakakahiya eh. Hindi stateside. Hipon at banggang hilaw lang ang dala ko. Masarap yan. Paborito ko ito. Hipon at manggang hilaw. Os? Talaga? Oo. Lokohin mo ng lelo mong panot. Alam ko namang ayaw mo ng hipon at manggang hilaw. Kung wari ka lang para hindi ako mapahiya eh. Di ba allergic ka sa hipon? Minsan. Sige na ho. Kabilin-bili na ng doktor na bilhin ko itong mga gamot na ito. Ang sabi ng doktor, bilhin, hindi utangin. Para din naman sa pasyente niyo ang gamot dito, hindi ho ba? Alam ko. Pero lampas na sa kota ng ospital na ito, ang pwedeng ipahiram sa inyo. Pero sa inyo rin ho itong ospital na ito. Pwede naman kayo magbigay ng konsiderasyon eh. Mrs. Toribio, kung puro na lamang konsiderasyon ang paiiralin ko, aba, baka hindi lamang itong parmasya magsara kundi buong ospital. Ayan, dyan sa tapat may butika. Baka makautang ka. Tayo na, anak. Ma, sana pinautang mo na. Iha, may charity ward na tayo. Abay, sobra na. Abuso na kung pati gamot, libre pa. Diba? Domeng! 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 Mrs., konting hina lang ho, nakaka-istorbo kayo eh. Ganyan lang talaga ang buhay. Hanggang dyan lang talaga si Mister eh. Hindi! Ay, Kung nagpautang yung walang yung butika ninyo, ay. hindi sana namatay itong asawa ko. Huwag niyong sisihin ang ospital, Mrs. Mga walang kaluluwa kayo! Kagustuhan ng Diyos ang nangyari. Anong Diyos? Hindi ng Diyos! Ng demonyo! Mga demonyo kayo! Mga demonyo kayo lahat! Mga demonyo kayo! Nay! Kung wala na palang pag-asa yung pasyente,
bakit ka pa makukonsensya? Sabi ng babae, kaya raw namatay ang kanyang asawa ay hindi namin pinautang na gamot. Ano bang kinamatay? Leukemia. Anong leukemia? Ewan ko. Dapat ikaw may alam niyan eh. Kayo may-ari ng ospital. Bebang, ano sinusulat mo? Kanta. Magko-compose ka? Oo. Tungkol sa magkakaibigan. Gusto mo marinig? Sige nga. Heto na ang tag-ulan sa pagpatak sinimulan. Unti-unting lumalakas, eto na ang tag-ulan. Sa pagsapit ng ulan, ikaw ay laging nariyan. Mulit-muling nababakas ang tunay mong pagkakaibigan. Silong mo ay silong ko, sa tindi ng tag-ulan. Bahaghari, asahan mong sabay nating mapagmamasdan. Kailanman sa tag-ulan, tayo lagi ay may paraan. Sa pagsapit ng ulan, ikaw ay laging nariyan. Mulit-muling nababakas tunay mong pagkakaibigan. Silong mo ay silong ko, sa tindi ng tag-ulan. Bahaghari, asahan mong sabay nating mapagmamasdan. Kailanman sa tag-ulan, tayo lagi ay may paraan. Kamusta yung kanta ko? Okay lang, ang ganda. Uy, sigurado ka. Yan po mga kaibigan, si Genoveva Dulatas. Ngayon po naman ay tatawagin na natin ang susunod nating kalahok. Walang iba kundi si Meliton Advincula. Galing daw yan. Huwag ka nervousin. Ayan na. Once in my life, I have been in love. A perfect kind of love. A love that worked both ways. A love that everyone is dreaming of. A love that never dies. And God knows. Kanta pwedeng kantahin, ba't yun pa yung kinanta mo? Pati tuloy yung gitarista, hirap na hirap sa pag-accompany sa'yo. Talo na nga ako, naninisi ka pa. Hindi kita sinisisi. Meron lang talagang mga kanta na pang-contest. Yung may appeal sa judges. Oo na, Diba? oo na. Basta balang araw, sisikat yung kantang yon. O ngiti na. Sisikat yung Ngiti na. kantang yon, kasabay ko. Ngiti na. Sige na. Nay, si Risita ba yun? Oo, bakit? Ganda pala, no? Bakit? Maganda rin naman ang balat ng ahas, ah. Tena na nga. Tena! Doon tayo. Halika.
ni Rosita, no? Tagal ko ng crush yan, eh. Pare, unahan ko na kayo. Oh, bilis talaga ni Nanding, oh. Ay, ako si Nanding. Pwede? Sure. Hindi ikaw. Siya. Pwede? Thank you, ah. Can we dance? Oops, teka, nauna ako. Can we dance? Okay lang? Ako? Baka gusto mo akong isayaw? Sorry, ah. Nauna na siya, eh. Shall we? Sure. Pwede ka bang isayaw? Ako? Oo, ikaw nga. Sige. Akala ko si Rosita lang ang gusto mong isayaw. May usapan kasi kami ng kaibigan mo, eh. Usapan? Pwede ko lang daw siyang isayaw kung sasayaw kita. Ganun ba? Oo. Bebang! 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 Walang masama sa intensyon ko. Para tayong buy one, take one. Ikaw yung buy, ako yung take. Kasi Kasi walang nakikipagsayaw sa akin. Kasi hindi ako maganda, hindi ako mayaman, hindi ako anak ng may-ari ng ospital. Kasi tuwing magkasama tayo, nagmumukha akong chimay mo. Kaya, para mapansin naman ako, huwag ka nang sasama sa akin tulad ngayon. Eh, sino bang humila sa akin dito? Alam mo naman wala akong hilig sa disco. Nagsuot pa ng mamahaling damit para magmukha akong basahan. Sige na nga, para magmukha kang ang basahan. Kita mo na? Inamin mo rin? Talagang gusto mo akong magmukhang basura? Sira ka talaga. Eh, gusto pa sana kitang pahiramin ng damit ko, kaya lang, baka mainsulto ka lang. Talagang maiinsulto ko. Bakit? Kahit naman ganito to. Kahit binili ko to dun sa nakasabit sa palengke, may taste to. Ay, naku. Ba't ka ba nagkakaganyan? Eh, nakakainis eh. Ako ang yabang-yabang ko pag magkasama tayo kasi maganda ka, matalino, mayaman. Kaya lang lalo naman akong nagmumukhang kawawa. Paano naman kasi yan palaging iniisip mo eh? Bakit? Ano bang akala mo? Hindi ako natutuwa at hindi kita pinagmamalaki pagkasama kita? Naku naman, Bebang, huwag na natin pag-usapan kung anong klase ka. Eh, ginusto kitang makasama noon pa. Ewan ko na nga lang ngayon, siguro kailangan pag-isipan ko na. Saan ka pupunta? Uuwi na. Piko na ako sa'yo. Sira! Akala mo hahayaan kitang umuwing mag-isa? Maaga pa! Maganda yung tugtog. Nagdadrama na naman. Pagkatapos mamaya, pag hindi na naman naisayaw, aawayin na naman ako. Hay nako, hindi na nila ako maiinsulto. Bakit? Kung ayaw nila sa akin, ayaw ko rin sa kanila. Pero pwede pa rin ako sumayaw. Tarararararan. Tarararararan.
naman kasi kung saan-saan ka nagpupunta. Pinababayaan mo yung mamang mag-isang mag-asikaso sa buong ospital nyo. Kamusta na ho, Dok? Mabuti-buti na. Nagpapahinga na siya. Napagod siguro, kaya nagkaroon siya ng mild stroke. Oh, di napagod nga. Kaya pwede kang sisihin sa nangyaring ito sa iyong Mama Rosita. Ninyang, huwag mong kalimutang bigyan siya ng gatas bago matulog, ha? Opo. So, kamusta ma ang pagkain natin? Wala naman akong sakit eh. Ikaw lang naman itong kontratuhin ako. Para bang... But you still need to rest. Okay? Ay, naku. Para! Eto. Chadenang! Chadenang! Bebang! Chadenang, si Amanda ho! Si Amanda! Si Amanda ho! Sino daw? Amanda daw ho. Happy Fiesta! Amanda? Si Amanda, pinsan mo! Halika! Yang! Bebang! Naku! Bebang, ang laki-laki mo na! Si Amanda. Hindi na uuso yung mano-mano. Beso-beso na lang. Beso-beso. O kayo, dali. Magbeso-beso kayo sa tiyak ko. Bilisan niyo. Beso. Ikaw, dali. Ikaw naman. Ayan, dali. Ayan. Pahalik-halik pa kayo para tayong mayaman. Naku, ito pala. Hindi lang naman pang mayaman yun pang showbiz. Showbiz? Oo! Hindi mo ba alam? Showbiz na ang pinsan mo! Sila, showbiz din? Naku, palibasa wala kayong telebisyon kaya hindi mo sila napapanood. O hindi Paminsan-minsan nanonood din ako ng telebisyon. Yung bang, yung That's Entertainment? Ay, naku, eto! Member to ng That's Entertainment. Alin na kayo. Pasok na. Sige. Naku, Chang, marami ako ikikwento sa'yo. Naku, Beba. Alam mo, mabuti pa sumama ka na lang sa akin. Pasok kayo. Sige. Pasok daw tayo. Huwag Kain na kayo. mahihiya. Okay. Halika kayo, dali. Dali. Kakain tayo, ha? Dali. Dito na tayo. Etong plato ihaw. Salamat. Kain na. Nakikira niya po. Excuse me. Kumuha na kayo dyan. Excuse me. Huwag kayo mahihiya, ha? O ba't hindi ka pa sumabay sa kanila? Nahihiya ako. Nagdala pa ako ng makikikain dito. Hindi naman kayo sakop ng piyesta eh. Tsaka mamaya magpapabalot ako para kay Nanay Denang. Kumusta mga apo nyo? Mabuti ho andun sa amin. Hindi nyo naman isinama eh. Hayaan nyo sa ibang araw. Ay! Naku! Ali, pakikulot nga po. Pwede. Thank you. Salamat ho. Sino ba yung mga yun? Kaano-ano nyo ba yun? Ay, nako. Ewan ko kung saan lupalop nang galing. Hoy, alam mo? Ang sarap-sarap magstay dito sa probinsya. Ang sari-sariwa ng pagkain. Masarap pa ang hangin. Malamig! Ayaw mo ba talaga kumain kahit leche flan lang? O sige. Saan mo nakuha yung isda? Doon! Santissima. Hindi kasi nag-iingat eh. Hindi ko naman mo sinasadya eh. Anong hindi sinasadya? Tanga ka kasi. Maaksidente nangyari. Anong aksidente? Katangahan. Mag-iimbita ng ibang tao na hindi malaman kung saan planeta nang galing? Dadalhin sa ibang bahay at pakakainin? Bebang!
Sorry ulit. Bastos! Bebang? Bebang! Ano? Sorry na dun sa sinabi ng mama ko. Totoo naman yun eh. Yung mga bisita ko pinapasa ko sa iba. Pero yung hiyain sila, masakit sa akin yun. Mga taga-showbiz pa naman yung mga yun. Paano kaya kung yung mga bisitang mayayaman ang nakabasag? Siguro ang mama mo pa ang hihingi ng dispensa dahil mali yung pwesto ng vase. Yan ang hirap sa mga mahihirap eh. Pwedeng pagsalitaan kahit ano. Bebang, ako na nga ito nagsusorry eh! Nagsusorry ka, hindi naman ikaw ang nakasakit ng yung gamit. Eh, ano ba gusto mo? Ha? Ano gusto mo mangyari? Nag-click pa rin ang mama at maruhulit sa harapan mo? Ayaw mo makinig sa paliwanag. Lagi na lang kawawang tingin mo sa sarili mo. Kung lagi kang ganyan, wala talaga mangyayari sa buhay mo. May mangyayari sa buhay ko. Merong mangyayari sa buhay ko. Iniimbita ako ni Amanda. Magsushowbiz ako. Bebang? Bebang? Akala ko galit ka sa akin. Oo, galit pa rin ako sa'yo. Para sa'yo yan. Magagamit yan. Hindi ko kasi matiis na hindi ka makita bago ka umalis, no? Kaya ako pumunta dito. Anong laman yan? Buong bahay. Mga gamit mo. May toothpaste, may tissue paper, tapos toothbrush, sabon. Meron dyan 3 blouse na bago at saka 2 pares ng sapatos. Alam mo naman, mahal yung mga bilhin sa Manila. Tsaka, sinamahan ko na rin yan ng paborito mong spam at ng kung ano-ano pang ibang dilata. Okay lang. At saka okay lang naman yung magpadala ka ng gamit mo para lagi kitang maalala. Pumait naman bigla. Siya nga pala, dyan sa ilalim niyan, merong 6 na pirasong bagong panty ha, para araw-araw meron kang pampalit doon. Hoy! Teka muna! Kahit naman yung panting binibili lang sa Bilao ang sinusuot ko, hindi naman nakakalipas ang 24 oras sa katawan ko yun, ano? Sobra naman to. Ay, teka, nandiyan yung bus. Papakabait ka doon ha. Oo. Bebang, paminsan-minsan susulatan mo ako ha. Oo. Magdadasal ka palagi. At huwag kang magpapaloko sa mga lalaki ha. Magpapakabait ka, Bebang ha. Oo! At huwag kang makikipag-away. Bahala na. Miss, bakit ho? Wala ho, napuing lang ako. Hindi mapunot. Amanda? Ay! Naku, Bebang! Naku! Ay, di ba sa Lunes ka pa darating? Eh, di bale na nga. Mabuti nga dumating ka para makatulong ka dito sa bahay. Alam mo, nilayasan ako ng maid ko eh. Biruin mo, 6 na buwan ko lang hindi binayaran. Ayun, naglayas ka agad. O sige na nga, ako na magdadala nito sa taas. O diyan ka muna ha. Ang bigat naman nito. Ano ba to? Ginto? Eh, Bebang! May pera ka ba? Meron, konti. Eh baka pwede ikaw munang bumili ng pagkain natin. Doon sa karinderya. Abunuhan mo muna kasi wala akong pera. Babayaran kita pag nagkapera ako, ha? Ay, Nanay gulay, Denang. gulay, sariwa, sariwa. Nanay Denang, Ay, Rosita,
Ikaw mamamalengke ngayon? Hindi ho, si Minyang lang talaga. Sumama lang ako sa kanya para kamustahin kayo, Nay. Minyang, mauna ka na. Opo. Hindi pa ho ba sinusulat si Bebang? Hay nako, ikaw naman, alam mo namang dadalawang araw pa lang sa Maynila yung kaibigan mo. Naiinip na ho ako sa mga ikukwento ni Bebang eh. Hay nako, maghintay ka. Baka maya-maya lang ng konti, meron tingiti-isang sulat tayong mula doon. Inay, ano na kaya lagay ni Bebang? Palagay ko kung saan-saan na naman siya pinipresenta ng pinsan niyang si Amanda. Naku, sana matupad na yung kanyang pangarap na maging isang singer. Mga dalaga, binabasamayan na po kayo rito sa ating roleta ng kapalaran at baka kayo'y manalo ng malalaking premyo dito. Kayo at sila ng ating pag-ikot ng roleta. Lega, lapit lang kayo mga kaibigan. Dito na po tayo, ha? Sige na, makapagpunta na tayo po, konti basta. Sige, lapit lang mga kaibigan. Hoy, Ne, bumaba ka na dyan. Tapos ka na. Ha? Hoy! Ahoy! Ayan na, iikot na po mga kaibigan ang roleta ng kapalaran para manalo tayo lahat na umuwi tayong maligaya. Ayan na, umiikot tap, wala na pumunta. Kaya at malapit na tayong matapos. Ayan, umiikot, ikot. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Kung gusto makita ang kababalagan ng kalikasan, ito nga, ang taong pinagdiin sa palaka. Kung gusto makita ang wonder of the world, ito ka, ang taong ipinaglihi sa palaka. Tuloy po kayo dito, Mr. Miss. Dito lang. Okay ba? Okay! Ay nako, nakakaisang linggo na ako sa nakakakilabot na karanasan. Ayan ka na naman sa paghihimutok mo. Aba, pasalamat ka paghihimutok na lang. Ang ambisyon ko, maging singer. Hindi yung bumubuka lang ang bibig ko nang wala namang lumalabas na boses. Showbiz daw. Ay, showbiz naman to Amanda, ang ibig sabihin ko dun sa showbiz na yon, yung nakikita naman nila yung pagkanta ko, nakakapag-concert ako, nakakapag-recording ako, hindi yung front act lang ako dyan sa running light na yan. At least may running light. Halika na nga, tigilan mo na yung kadadaldal mo. Bebang! Sandali lang! Sabi ko naman sa inyo, hintayin niyo ako eh. Saan ka ba nang galing? Naligo. Naligo? Oo, naligo ng sermon. Wala daw kakwenta-kwenta yung pagtatawag ko ng mga tao eh. Lahat na nga, ginagawa ko eh. Bakit pa aburido na naman yung pinsan mo? Kailan ba yan hindi nag-aburido? Bebang, sama naman ako sa'yo. Pakikipagkwentuhan lang, tatambay lang. Ito naman kaloy. Magdamag ka na ng daldal ng daldal, gusto mo pa rin makipagdaldalan? Ibang klase naman daldalan to eh. With feelings. Pilingin mo yung mukha mo. Ano ba problema ng pinsan mo? Ano pa, kung paano makakawala sa pagpo-frontac sa sugal. Bukas, mag-uumpisa akong mag-recording. Sulat yata yan Ng kasinungalingan. Anong kasinungalingan? 80% ng sulat na to, hindi totoo. May ibabalita ko ba naman sa kanila kung anong klaseng showbiz ang pinasukan ko? Hindi nga. Ganito pala ang showbiz, halos wala akong pahinga. Gabi-gabi ang pagkanta ko. Maganda ang pagtanggap sa akin ng tao. May nagtatatag na ng fans club para sa akin. Kaya pasensya ka na kung hindi agad ako nakasulat sa'yo. Lagi kasi akong pagod at puyat. Madalas kasing inaabot ng madaling araw ang mga shows ko. Hanggang dito na lang at sana isagutin mo ang sulat ko. Hindi nakakalimot, Bebang. Dalihan nyo. Bigyan niyo ako isa nun. Hoy! Ano ba kayo mga
mga tanga! Muntik na kayo mga disgrasya! Sorry! Nasaktan ka ba? Konti lang. Nadaganan ko tong braso ko eh. Okay naman ho. Wala naman ho siyang bali. Ay, salamat. Sabi ko naman sa inyo eh. Nabugbog lang ng konti tong braso ko, pero walang pilay. Mabuti na iha ang nakakasiguro. Ikaw naman, pagkatapos nito, sumama ka sa akin sa opisina, ha? Ibibigay ko sa yung bayad mo. Hindi po ako naghihintay dito para sa bayad. Nandito po ako para matiyak na hindi nasaktan ang anak ninyo. Ma, ano ka ba naman? Bakit lahat dinadaan mo sa pera? Aba, nakabantay siya eh. Baka ako. Sige ho. Aalis na ako. Hener, sandali. Pinatatawag niyo raw ho ako. Oo. Bakit ho? Pwede. Pwede. Di ka tunay nagagambano. Di ka naman tunay. Kasi dyan. Ano ba? Nakakasakit ka na! Sungit naman ito. Buti nga naging gagamba ka. Mas mabuti pang maging gagamba kaysa maging katulad mo! Kalbo na! Bastos pa! Good morning, Hener. Good morning, ma'am. Hindi ka ba naiilang sa trabaho mo? Kasi nag-iisa ka lang. Di tulad sa pagrarasyon mo ng kape, marami kang nakakasama. Mas gusto ko pa yung nagtatrabaho mag-isa. Asawa po ako pag maraming tao eh. Hayaan mo. Palibhasa, wala pa naman dito si Mang Julio. Kaya ito muna yung trabaho na i-offer ko sa'yo. Pero pagbalik niya, itatransfer kita sa ospital. Salamat po. Kung may kailangan ka pa, andyan si Minyang, utusan mo na lang, sabihin mo sa kanya. O kaya sabihin mo sa ibang katulong. Tuloy na ako. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Pasensya ka na. Hindi kasi nakarating yung original na babaeng gagambi. At saka mahirap maghanap ng trabaho. Bakit? Madali ba yung lagyan ka ng balahibo na pakiramdam mo, ginagapangan ka ng 1 dosenang higad sa mukha mo o kaya suotan ka ng saksakan ng kapal na pakiramdam ko'y bumubula pati kilikili ko sa init? Eh di para matapos na yung paghihirap mo, magpakasal na tayo. Ano? Pakiulit nga. Wag na lang. Baka kapag inulit ko pa sa akin mo pa ibuhos ang init ng ulo mo. Buti alam mo. Bebang, hindi mo ba ako pwedeng seryosohin? Tuwing magkausap na lang tayo, parang lagi mo na lang akong gustong upakan. Bakit seryoso naman ako sa panliligaw ko ah? Yan! Yan sa panliligaw mo na yan, dyan kita mauupakan. Taga-perya ka, taga-perya ako. Pag ikinasal tayo, ano? Ang mga bisita natin, parehong puro abnormal ang itsura. May unano, may sobrang payat na akala mo antena ng TV. May sobrang taba na akala mo Araneta Coliseum. At sa handaan, yang si Gorgo baka maghanap yan ng hilaw na manok. At si Sorba maghanap ng blade na pang dessert. Ay nako, tama na nga itong kaabnormalan sa buhay natin. Ayoko mag-asawa ng isang taga-perya. Dahil malapit ko ng isumpa ang lugar na yon. Kaya naman ako tumatagal sa pera dahil sa iyo eh. Alam mo, ang ambisyon ko talaga makapag-abroad, makapag-Saudi. Alam mo, sinimulan ko na ayusin mga papeles ko eh. Kaso, bigla ka naman dumating. Sabi ko sa sarili ko, saka na lang. Pagbibigyan ko muna ng puso ko. Bebang, wala na ba talagang mangyayari sa atin? Please proceed to emergency room immediately. Paging Dr. Oliveros.
Aalis na po ako, ma'am. Ma'am, magpahinga na po kayo. Ako na lang magbabantay. Ayokong iwan ng mama. Wala po kayong dapat ikabahala dahil nag-aabang po yung mga doktor. Ayokong mawala sa paningin ko ang mama. Sige po, ma'am. Kung may kailangan kayo, nasa pasilyo lang po ako sa labas. Sige. Naku, kawawa naman si Mrs. Sanchez. Inatake na naman ang sakit niya sa puso. Ay, oo. Eh, paano? Sobra naman kasi. Hindi ba delikado yung pangalawang atake? Kabilin-bilinan po. Hindi pwedeng bisitahin. Ha? Eh, kukumusay lang naman namin si Mrs. Sanchez. Hindi po pwedeng bisita dito. Yung po ang bilin sa akin. Hindi naman kami bisita Matutuwa pa nga si Mrs. Sanchez Lalo na pag makikita kami. Sigurado yon, di ba? Ano po yon? Rosita, bibisitahin sana namin ang iyong mama. Natutulog ho siya. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. Ganon ba? O di, tsaka na kami bumalik. Pero, sino ba yan? Tsaka, kamag-anak mo ba yan? Si Hiner, hardinero namin. Hardinero lang pala yan. Conchita, magdasal na muna tayo bago tayo umalis. Senyorita, may kailangan po kayo sa akin. Wala na. Masyado lang akong nabibingis sa katahimikan sa loob Kung gusto niyo, ako na lang po sa loob. Wag na. Hindi rin ako mapapalagay kung wala ako sa tabi ng mama. Sige, okay na. Ma? Ma? Tao po! Tao po! Ma, bakit ho? Telegrama ho. Para kay Genoveva Dulatas. Kay Bebang. Wala akong tao dyan. Ako na lang ho magbibigay. O, sige ho. Yan naman ang hindi na ako papayag, boss. Madali lang naman yung Bebang Oo nga naman, Bebang. Madali lang yon yung tapang mong yan. Ano ka ba? Ipapahamak mo pa ako. Ano ba ipapangamak? Malaki naman ang kikitain mo. Malaki nga. 50-50 naman ang buhay ko. Nagkasakit kasi yung papalitan mo Kaya nagkasakit siya. Kaya natoda siya. Ayoko! 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 Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Pinakikilala ko po sa inyo si Senyor Sorba, ang pinakamagaling na darter sa buong mundo. At para po ipakita namin sa inyo kung gaano siya kagaling sa pagbato ng dart, ay tatakpan po natin ang kanyang mga mata. Masdan po ninyo at wala lang po sanang maingay. Diyos ko po, kayo na pong bahala sa mga maiiwan ko. Ayan po si Senyor Sorba. Ewan ko sa'yo. Ayoko na! Talagang ayoko na! Ayoko! Kung kailan ka pa kumita ng pera na malaki, doon ka pa aayaw? Kumita nga ako ng malaki. Lahat naman ng santo na tawag ko. Aba, manghinayang ka naman sa trabaho, no? Ano?
Panghihinayaan ko ba yung gawin akong babaeng gagamba? Target na ng punya lang kilikili ko? Anong susunod na ipapagawa nila sa akin? Pakainin ako ng buhay na manok? O kaya pakainin naman ako ng apoy? O ngatain ko yung blade? Bebang! Ano? Naku, malaking kasalanan ko sa'yo. Nakatanggap ako ng telegrama para sa'yo. Kaya lang hindi ko naibigay, nakalimutan ko. Pasensya ka na, ha? Salamat po. Sige, bye. Ano yan? Eh, ba't naman ngayon lang ito binigay sa akin? Bakit ngayon lang? Para sa mama mo yung bulaklak na yun, hindi para sa'yo. Hindi matutuwa ang mamang tumanggap ng bulaklak sa walang kwentang tao. Bakit? Sinabi ba niya sa'yo? Inutusan ka ba niyang ihagis yung bulaklak? Hindi ko gusto ang ugali ng mama mo. Pero sigurado akong kahit nasan siya ngayon, sa langit man o sa purgatorio, naiintindihan niya ako. Kaya nga, gustuhin ko mang umuwi rito ng madalas, hindi pwede. Eh, paano naman kasi kabi-kabila ang singing engagements ko? Concerts ba? Eh, bakit wala pa kami naririnig na plaka mo? Eh, kasi ginagawa pa lang yung LT ko. Bale, meron dong 10 kanta. Di bale pag uwi ko, siguro tapos na yung LT ko, magre-regalo ako sa inyo. Mabuti naman anak at hindi mo nakakalimutan yung mga kanayon mo, Bebang. At saka, hindi na Bebang ang magiging pangalan ko. Magiging Jean. Jean Kelly. Teka, pangalan niya nung artista doon sa Amerika. Eh, wala naman ho yung problema, Nay, dahil siya na sa Amerika, ako nandito sa Pilipinas. Artistang lalaki yung si Jean Kelly. Huh? Rosita? Galit ka ba sa akin? Hindi mo siguro ako masisisi kung magtampo ako sa'yo. Hindi na nga kita pinadala ng telegrama ng atakihin sa puso ang mama. Dahil alam kong bising-busy ka. Ayaw kita may istorbo. Pero nung mamatay na siya, inasaan ko yung pagdating mo. Pagdamay mo. Kaso lang, ay libing na siya't lahat, di ka pa rin sumipot. Rosita, intindihin mo naman ang kalagayan ko. Alam mo, kung natanggap ko kaagad yung telegrama, mabilis pa sa 4:00, nandito na ako. Alam mo yan. Alam mo ba, Bebang? Mula sa kanyang burol hanggang sa kanyang libing, ako lang nag-asikaso. Walang umalalay sa akin. Ang dami niyong empleyado. Ba't hindi ka nagpatulong sa kanila? Tinulungan nila ako. Dahil yun ang dapat nilang gawin bilang empleyado namin. Tinulungan nila ako. Pero hindi nila ako inalalayan. Magkaiba yon. Alam mo, Rosita, siguro talagang sinadya ng Diyos na mangyari yon. Sa buong buhay mo, lagi ka nalang inaalalayan ng ibang tao. Nung nabubuhay pa ang mama mo, kulang na lang pati sa paghinga mo, alalayan ka niya. You have to learn to stand on your own 2 feet. Ba't kaya yan natatawa? O ano naman katawa-tawa sa sinabi ko? Wala naman ah. Bebang, payong kaibigan. Kung di mo kaya, huwag ka na mag-Ingles. Ang yabang nito!
alam kung sino magsalita. Ang galing-galing mag-Ingles. Naku, if I know, I'm sure, 75 lang naman ang grade mo sa English nung nag-graduate ka ng high school. Oh, Bebang, naku ha, anything but English. Math pa siguro, oo, pero anything but English. Tsaka, naalala ko pa nga eh. Di ba noon, ikaw pa nga yung bumagsak? Di ba sumemplang ka? hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Bawiin mo yung sinabi mo! Hindi yan totoo! Hindi totoo, ha? Bebang, di ba ikaw makakapangalaman? Why? Hindi mo marunong magbasa, no? Kaya hindi mo maintindihan ang English mo! Ano sa'yo? Kasi mali-mali yung Hindi nga yan totoo eh! Nakakainis ka na! Habulin mo ako, bilis! Ito lang ba? Hindi ka pa ba inuumentuhan? Nay naman, sandali pa lang ako nagtatrabaho dito eh. Anak, nagsosolo na lang siya ngayon. Mas madali mong maisasagawa ang plano natin. Aha. Sige ho, pag may pagkakataon ako, pupunta ako sa inyo. O sige, alis na ako. Yung mga billing sa'yo, pagbutihin mo. At kung makaganti naman tayo. Sigurado ka bang hardinero lang yan dito? Kinausap ko nga siya at nangako kong lilipat ko siya sa ospital. Kaya lang, hindi pa umuwi si Mang Julio, kaya siya na muna nag-aalaga ng mga halaman. Halaman lang kaya ang inaalagaan niya? Wala kayang ibang dinidilig sa bahay na to? Aba, Bebang, ganyan na ba ngayon karumi ang isip mo, ha? Yan bang tinuturo nila sa Maynila? Aba ren, Rosita. Ano, ikaw ba hindi rin marumi ang isip mo? Eh bakit mo kaagad nakuha yung sinasabi ko? Hay nako, yung sinasabi mo hindi maaaring mangyari. Naku, malayo, hindi pwede mangyari. Pwede ba, ibahin na lang natin yung topic ng pinag-uusapan natin? Kinikilabutan ako dyan eh. Kailan ka ba talaga uwi na Maynila? Hay nako, babalik ka agad ako dahil meron akong singing engagement. Mahirap na baka mamaya idemanda pa ako dahil hindi ako tumupad dun sa kontrata. Sana ba yun? Sa isang 5-star hotel. You were so blind to let me go. You had it all but did not know. No one you find will ever be closer to all your dreams than me. Believe me, for the rest would be dreamers. Summer just don't leave her now. But I know you'll soon discover you're never satisfied with any other. One you gave away will be the only one you're wishing for. Someday, hey, hey, change your mind, baby, I'm the one you're wishing for. You change your mind, Lalapit na. Type yata tayo. Alam niyo mga chong, nandito ako para mag-audition sa pagkanta at hindi para magpakita ng pusod ko. Pusod? Ngayon, kung gusto niyong may maghubad dito, ikaw! Ikaw ang maghubad! Ano? Puro daldal lang pala kayo! Alam mo yung mga babae, pag nilalapitan mo, lalo nagiging mailap yan. Huwag mong pansinin, lalapit sa'yo. Ganun ba? Bebang! Sandali lang ha. Sige. Ano? Ba't wala ka kagabi? Hinahanap ka ni boss eh. Nag-audition ako. Ano nangyari? Natanggap ka ba? Oo. Nakatanggap ako ng pambabastos. Kita mo na, hindi ka na nakapasa sa audition, nawalan ka pa ng isang gabing sweldo. Okay lang yun. Tsaka yung sinasabi mo namang isang gabing sweldo, baka ang kapalit
pagbisikletahin ako sa alambre. Hindi na lang bale. Boss? Oh, Bebang. Ba, milagro ah. Nakuha mo kong bisitahin ah. Magpapaalam na ho ako. Magre-resign na ho. Bakit, Bebang? Kulang ba sinesweldo mo? Dadagdagan natin. Magkano ba gusto mo? Ha? Kahit doblehin nyo pa, hindi nyo na ako mapipigilan. Talagang ayoko na rito. Hindi ko pinangarap na magtrabaho sa isang perya. Napasubo lang ako kay Amanda. Alam mo, Bebang, sayang. Sayang kung kailan pa naman kita natitipuhan. Tsaka mo ko lalayasan. Halika na. Saan ka pupunta? Ha? Halika! Alam mo, wala pa tumatanggi sa akin! Bastos! Yan ang gusto ko! Malaman! Sige! Kalay! Kalay! Patigas ka! Kalay! Kalay! Iwan mo siya! Tara na. Gusto mo? Ito. Paano yan ngayon? Wala ka na ring trabaho. Imposible namang tanggapin ka pa uli dun sa perya pagkatapos mong lamugin ang katawan ng may-ari. Alam mo, okay lang yun. Matagal ko nung gustong layasin yung perya na yun. At saka, hindi naman problema yung paghahanap ng trabaho. Siguro, ifa-follow up ko na lang yung application ko sa Saudi. Kaloy, salamat ha. Naku, wala yun. Alam mo naman, gagawin ko lahat para sa'yo. Masakit pa ba yung pasa mo? Di na gaano. Eh, ikaw, okay ka ba? Alam mo siguro, dapat i-report natin to sa pulis eh. Masasayang lang ang pagod natin. Eh kumpare na ng mga pulis dun sa presinto eh. Tsaka wala namang nangyari sa akin. Salamat uli sa'yo. Bebang, siguro naman napatunayan ko na sa'yo na talagang mahal na mahal kita. Ano ngayon ang gusto mong palabasin? Ano? Sasagutin mo na ba ako? Oo. Alam mo, kung napipilitan ka lang dahil tinulungan kita kanina, okay lang yun. Kung talagang ayaw mo sa akin, okay lang, sabihin mo lang, wala akong magagawa eh. Oo. Kahit nasasaktan ako, wala akong magagawa. Oo. Alam mo, hindi talaga maganda yung sasagutin mo lang ako dahil sa utang na loob eh. Oo. Ano? Payag ka na ba maging girlfriend ko? Ha? Aba, Kaloy! Ano ka ba? Ang hirap sa'yo, ang daldal-daldal mo, hindi ka nakikinig. Sorry, hindi ko narinig. Ano ba sinabi mo? Oo. Payag na akong maging girlfriend mo. Yes!
ba yung ginagawa mo? Ma'am. Inaayos ko lang po yung bisagra. Pwede naman tayong tumawag sa maintenance doon sa ospital, Ba't ikaw pang gumawa niyan? Ma'am, maliit na bagay yan. Kayang-kaya ko yan. Sige. May ilaw na po kayo sa loob? Meron na. Yung lampshade na lang. Baka sira yung switch. Madali pong ayusin yun. Nahihiya na ako sa'yo, Hiner. Ang dami nang dapat ayusin dito sa bahay na ginawa mo na. Marami na akong utang sa'yo. Wala po yan. Gusto niyo ayusin ko na po ngayon. Ito po ba yung lampshade? Yan. Kailangan ko po ng bagong bumbilya. Nasa baba. Nababakas ang tunay ng pagkakaibigan. Silong mo ay silong ko sa tindi ng tag-ulan, bahaghari. Asahan mo'y sabay natin mapagmamasdan. Kailanman sa tag-ulan tayo lagi ay may paraan. Kanina ka pa? Kadarating ko lang. Hindi na ako pumasok kasi alam kong palabas ka na eh.
Doon tayo. Doon, no? Ba't ba ang tamlay mo? Alam mo, balang araw, sisikat ka rin. Ganyan talaga nag-uumpisa eh. Baka kasi hanggang umpisa lang ako eh. Eto, may kinakantahan nga ako. Pero hindi naman ako makatikim ng kahit konting palakpak. Oh, ewan ko ba? May nanay yata sa kilikili yung mga taong yun. Hindi ako pinapansin. Kailan kaya sisikat si Gene Kelly? Naku, ang init-init talaga dyan sa palengke. Oh, ano na naman kasi nungalingan ang ginagawa mo? Kailangan panindigan eh. Alam mo, nakakakonsyensya. Sigurado pinamamalitan ni inay. Sikat ako. Pero di niya alam. Yung kinakantahan ko. Hindi uso. Nililihim ng may-ari. Inumpisa mo kasi ng yabang. Kaya ayan, makonsensya ka. Pati best friend ko, niloloko ko. Uy, baka may makakita sa atin. Ano ngayon kung may makakita? Ano na naman yan? Si Bebang sumulat na naman sa akin. Malapit na raw matapos yung album na ginagawa niya. Tapos, hit na hit daw siya dun sa kinakantahan niyang hotel. At saka anytime, uuwi na raw siya. Ayan o. Dumating na siya. Ikaw, Ano? kinukwento mo ba ako sa kanya? Hindi pa Ano? eh. Hindi pa. Nahiya ako. Ah, ganun. So, kinahiya mo ako. Hindi. Ha? Hindi. Ayan na. Ayan na. Halika na. Sundan natin sila. Ayan. Tingnan mo. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. Ano ka ba naman? Kalalabas pa lang natin sa misa, no? Kung ano-anong kalasuan ang lumalabas din sa bibig mo. Pambihira ka naman. Tingnan mo. Tingnan mo. Kay may nakita kong kalasuan. Kaya ako nagkakaganito. Biruin mo, kadisinde yung babae. Yung pala nag-aalaga ng lalaki sa bahay, hardinero. Naku, mukhang birhen. Yung pala, hindi ka makakasiguro. Ikaw talaga, malandi ka. Hay nako, paano naman kasi ayaw mo pang aminin sa akin na yung hener na yan hindi lang halaman ang dinidiligan dito. Aba ha? Tigil-tigilan mo nga dyan yung pagsasabi ng dilig-dilig at nababastusan ako dyan, Bebang. Gene Kelly na. O sige na nga, Gene Kelly na. Pero para sa akin, si Bebang Salagubang ka pa rin, no? Ay? Ano yan? Ano to, pasa? Paano naman ako nagkaroon ng pasa dyan? Malay ko, baka nag-acrobatic ka sa... Alam mo na, kaya ka nagkapasa. Bebang, napapansin ko, tuwing umuwi ka ng Maynila, lalong nagiging berde ang utak mo. Oh, siya. Berde na kung berde. I'm sure. Sobra naman yan, baka makalbo yung damo. Alam mo, ang galing ng forma mo. Nagwo-workout ka ba? Workout? Huwag mong sabihin hindi mo alam yung workout dahil hardinero ka lang. Paminsan-minsan, nakakapag-workout ako. Tagtag lang ako sa trabaho, kaya ganito katawan ko. Pero, katawang pampuhunan. Sige, may gagawin pa ako sa loob. Seryosohin mo kaibigan ko.
matalino yun sa ibang bagay. Pero sa parteng alam mo, tanga yun. Nag-iisa lang siya sa buhay. Ako lang ang pinakamalapit sa kanya. Kaya talagang masasaktan ako pag sumemplang siya. Yun lang ba sasabihin mo? Yun lang. Seryosohin mo lang siya. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahinutulog sa suso at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Bebang, ba't ka ba nagmamadali? Meron lang akong kakausapin. Diyan ka lang. Tayo nga ho magkalinawan. Bakit ba buong misa wala na kayong inatupag, ha? Kundi pagtinginan at pagbulungan ako. Hoy, hindi kami nagbubulungan. Eh, panay ang dikit ng mga bibig nyo sa tenga nyo na parang nag-aamuyan kayo ng mga tutuli? Bebang, ano ba nakakahiya? Ang daming tao. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang, etong dalawang to na alagang himayin ang buong pagkatao ng kapwa nila. Aba, hoy! Hindi kami sanay sa eskandalo. Nakakahiyang makitungo sa mga taong may ugaling katulad nyo. Halika na, Kuncheng. Bakit? Anong klaseng tao ba kami? Aba, nagtatanong ka pa? Hindi ka na nahiyang pumasok dyan sa simbahan na ganyan ang ayos mo? Hoy! Singer to! At wala akong nakikitang masama sa itsura ko kahit itanong mo pa sa lahat ng santo dyan sa loob. Approve sa kanila to. Ay, naku, Trini. May dahilan naman pala kung bakit nagkakaganyan si Rosita. May malakas na nakaka-influensya sa kanya. Paano naman ako nasama sa usapan nyo? Aba, nag-aalaga ka ba naman ng simpatikong hardinero? Ba't hindi ka pag-uusapan, ano? O bakit? Naiinggit kayo? Di mag-alaga kayo ng basurero? Tingnan ko lang kung patulan kayo. Aba, yung kaibigan mo naman ang gumagawa ng dahilan para pag-usapan siya. Alam mo, magkagalit na mortal yung mga ninuno nila. Tapos silang dalawa ngayon na nagkakalantarian. Nang hindi mo malaman kung bumabawi lang yung isa. At yung isa naman, gustong makuha uli ang nakamkam sa kanila. Ano pinagsasasabi nyo? Aba, ikaw ba'y nagtatanga-tangahan o sadyang walang alam? Maganda ka pa naman. Maghalongkat ka, Rosita. Linawin mo kung paano kayo nagkaroon ng ospital. Tena nga, pagdasal natin ang paglulukuhan nila. Dapat lang. Pinatulan mong salita ng mga yon. Hindi uuso kung walang apoy. Eh sila naman ang gumagawa ng apoy kaya nagkakausok. Ano bang hinahanap mo? Pruweba. Kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa ospital. Ay nako, mahihirapan kang maghanap nun. At saka hindi mo basta-basta makikita sa mga cabinet yon. Alam mo, dating maliit ang bahay na ito. Napalaki ko ito sa tulong ng iyong lolo. Malaking halaga ang naibayad nila sa akin. At ito'y kapalit ng solong pagmamay-ari niya ng ospital nyo. Mapagtiwala at kulang sa talino ang kasosyo ng iyong lolo. Napalitaw namin na naluluging ospital. Nasanla, tuluyang nabenta kung kanino. Nakasapakat din ako. Kayong dalawa magkakatuluyan eh. Unang pagkakakita ko pa lang sa inyo, talagang nasabi ko bagay kayong dalawa.
Hindi ko nga namamalayan, nililigawan ka na pala nito. Madalas ka niya sabihin sa akin, sabi niya, maganda ka raw at saka mabait. Pero hindi naman na ikukwento nito sa akin na nagkakaibigan na pala kayo. Nagulat na lang ako nang sabihin sa akin may balak na pala kayong pakasal. Sa bagay, malihim naman talaga itong sinner eh. Eh, kailan ba kasal? Kung kailan maluwang sa ating lahat. Sa susunod na buwan, pwede ba yun? Okay ba sa'yo? Opo. Pero, hindi pwedeng yung grande ang kasal ninyo kasi wala naman kami pera eh. Huwag niyo na pong alalahanin yung gastos. Oo nga naman. Eh bakit ko ba po problema nang hindi ko naman problema? 50,000 anak. 50,000. Mukhang napakalaki yata ang nakuha nyo ngayon. Kulang pa ito. Kung tutusin, binabalik lang nila ang dapat nasa atin. Tadhana anak ang gumawa ng paraan para kayo magkalapit. Kaya talaga atin to. Wala namang kinalaman doon si Rosita, Nay. Anong wala? Dapat noong pa nangyari ito. Naubos lahat ang pera ng lolo mo sa ospital na yon. Nagkasangla-sangla hanggang sa matodas ang lahat. At ang pinakamasakit pa niyan, namatay ang tatay mo dahil sa pagdadamot nila. Nay naman, wala namang kinalaman doon si Rosita eh. Siya na lang natitira sa ang kanila. Siyang magmamana na lahat. Kapag nakasal kayo, sa atin na rin yun. Matindi ang puso natin sa inyong babae. Kaya magiging madali sa atin ang paghihiganti. Ano? Hindi ka pa ba magbibihis? Kanina pa tayo hinihintay sa simbahan. Swerte mo pare, naka-jackpot ka kay Rosita. Medyo. O baka naman talagang wala kang balak na siputin sila doon. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang ako lumuwas. Meron pa naman akong singing engagement. At saka sana sinabi mo sa kanila na talagang hindi ka magpapakasal. Sayang lang yung ginastos mo dito sa damit, sa simbahan, sa reception. Ang laking kahihiyan tong ginagawa mo. Hindi para sa akin. Para sa kanila. Gumaganti ka ganon. Parang ganon na nga. Herbans po pare. Hiner, sandali lang. Sige po. Bakit wala pa si Rosita? Kanina pa nga ako nag-aalala eh. Puntahan mo kaya, tingnan mo kung anong nangyari. Oo. Bilis. Gusto ko maramdaman nila ang ginawa nila sa akin. Ngayon, sila naman ang pinapaasa at niloloko ko. Matanda ka na. Alam mo nang ginagawa mo. Buhay mo yan, kaya ikaw ang managot. Ang senyorita mo? Nasa taas po. Ayaw lumabas ng kwarto. Rosita! Rosita! Siner to! Rosita, buksan mo tong pinto! Rosita, siner to! Nakikusap ako sa'yo. Rosita! Rosita, alam ko nandiyan ka! Usap naman tayo! Rosita!
Sige na! Kausapin mo naman ako! Rosita! Alam mo, mas mabuti kung haharapin mo siya. Hiner, Rosita. Hindi ka ba pupunta ng simbahan? hindi na kailangan. Bakit? Ibigay mo to sa ina mo. Sigurado ako, matutuwa yun. Ano to? Inilipat ko na si pangalan ninyo mag-ina ang pag-aari ng ospital na matagal ng inangkin sa inyo ng lolo ko. Ngayon kung meron pang kulang, sabihin mo na sa akin para magon ko agad ng paraan. Bakit tahimik ka? Di ba dapat natutuwa ka? At nakaganti na rin kayo mag-ina. Di ba matagal niyo na tong plano? Huwag mo na ipagkaila dahil hindi ako bulag at lalong hindi ako bingi. Kung magsalita ka, parang napakasama namin ah. Ikaw na nagsabi nun. Huwag ka na magmalinis, Rosita. Dahil kahit anong gawin mo, hindi basta-basta mabubura ang kasama ng pamilya mo. Lalong-lalo na mama mo. Ang pamilya nyo, inapi ang pamilya namin. Kami ang ginamit nyo. At kami ang ninakawan nyo. Kaya kung napakarumi ng tingin mo sa akin, doble-doble ang tingin ko sa buong angkan mo. Pasensya ka na kung masakit yung mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko lang napigilan sarili ko. Hindi ko lang napigilan. Kahit anong nangyari sa pamilya natin noon at sa ating dalawa, gusto kong malaman mo na mahal kita, Rosita. Sana paniwalaan mo ako. Mahal mo man ako o hindi, wala na rin mangyayari sa atin. Kaya mabuti pa umalis ka na. Ikaw na lang magbigay sa nanay ko. Siya naman matutuwa dito hindi ako.
Pasensya ka na kung nagsinungaling ako dun sa mga sulat ko sa'yo. Kalimutan mo na yon. Naiintindihan naman kita. Ano? Naiintindihan mo yung pagmamayabang ko? Hindi naman pagmamayabang ang dahilan. Kilala na kita. Ilusyon siguro, no? Kung sa bagay, sanay ka na sa pagiging ilusyonada ko kahit ng mga bata pa tayo. Di ba pinagtatawanan mo ako lagi pag nangangarap ako na isang magaling at sikat na singer? Yung kumikita ng malaki, ha? Hanggang ngayon naman ayaw pa rin magpaawat. Hayaan mo na. Balang araw sigurado naman akong matutupad lahat ng mga ilusyon ko eh. Kahit siguro maging gurang na ako, hindi pa rin ako titigil. Alam mo, kung noon, pinagtatawanan kita, ngayon naman ay hinahangaan kita. Charing! Anong charing? Sino sa charing? Hindi! Salitang joke na yun. Ibig sabihin, binubola mo lang ako. Hindi kita binubola. Totoo yung sinasabi ko. Alam mo, bilib na ako sa'yo eh. Napakalakas ng fighting spirit mo. Tsaka napaka-positive mong tao. Hindi ka madaling mawalan ng loob. Hindi ka tulad ko. Pwes, iha. Dapat gayahin mo ko. Maging positive ka rin. At kung ano yung ambisyon mo sa buhay, ika nga ni Attorney Season, ipaglaban mo. Ano bang gusto mo? Alam mo kung ano talaga gusto ko? Soft drinks. Kanina pa tuyong-tuyo yung lalamunan ko. O siya. Sige, sandali lang. Ibibili kita, ha? Treat ko. Mama, meron kayo pineapple juice? Meron ho. Bigyan niyo akong dalawa. Sandali lang ho. Yung alay, lima tayo! Ay, naku! Yung kawawa naman, oh! Ali! Rosita? Ali! Anong nangyari? Rosita! Bumagsak yan eh. Tulungan niyo ako, tumawag kayo ng ambulansya! Rosita! Rosita! Ay, salamat. Natauhan rin. Ano nangyari? Ayun, nag-collapse ka. Tinaranta mo ako. Nagkagulo dun sa buong park. Naalala ko na. Bigla ako nahilo. Nagdilim yung buong paningin ko. Ano nga pala sinabi ng attending physician? Wala pa. Ayun, kinuha yung blood pressure mo. Tapos kinunan ka ng dugo. Tsaka, pinansin ng doktor yung mga pasa mo. Eh, ba't ka nga ba merong koleksyon ng mga pasa? Wala yun. Hindi ko nga pinapansin eh. Pambihira. May-ari ng ospital hindi nagpapacheck up. Hoy, teka muna. Sigurado ka bang hindi ka binubugbog ng hiner na yan? Ba't naman ako gugulpihin nun? Pwede ka bang maistorbo? Kayo nga ho ang gusto namin makausap. Kamusta na ho ba ang lagay ni Rosita? Symptoms pa lang ang nakita sa blood test niya. Pero mas mabuti, habang maaga, alam niya na rin. Dok naman, nakakatakot naman ho yung pasakalya nyo. Ito ang ayaw namin sa propesyon namin. Ang pagsasabi. Bakit, Doc? Miss Sanchez, may sintomas kayo ng leukemia. Dr. Ramos, please proceed to ER. Sabi nga pala ng doktor, pwede ka na raw umuwi. Kung kailangan mo raw magpa-ospital, sa inyo na lang. May ospital naman kayo, patlalayo pa. Iba talaga mayaman.
pati sakit. Class. Nilamangan mo na naman ako. Ako yung naghihirap sa buhay pero ikaw mauuna. Bakit ikaw? Bakit hindi na lang ako? Hindi ako kailangan sa mundo. Wala akong silbi. Wala akong ibang obligasyon. Yung nanay ko lang. Hindi ako matalino. Hindi ako mayaman. Hindi ako sikat. Walang masyadong makakaramdam kung mawawala ako. Sana ako na lang mauna. Sana ako na lang mauna. Oh, Bert. Mr. Vera, kayo po pala. Nakita mo ba si Jean Kelly? Ay, hindi po. Nagbakasyon po, umuwi ng probinsya. Sa 1 linggo pa pong balik niya eh. Gusto ko siya. Magaling. At gusto ko yung lagi niya kinakanta dito. Yung bang tungkol sa magkakaibigan. Siya ho ang nag-compose noon. Gusto ko siyang i-develop. Susubukan ko siyang mag-recording. Sinong pwedeng kausapin? May manager ba siya? Miss Sanchez, ipinatatawag niyo raw ako. Thanks, attorney. Ipapayos ko na sana itong mga papeles. Tungkol ba sa paglilipat ng iyong mga ari-arian kay Genoveva Dulatas? Bebang? Humingi ako ng bakasyon dun sa kinakantahan ko. Thank you. Bebang? Ikaw ba yan talaga, ha? Tsaka yung suot mo. Kagamba? Ano ba yan? Kagamba ka na pala ngayon, ha? Ito kaibigan ko, ang cute-cute na gagamba. Aba! Ano naman ito? Bakit ka nakatali dyan sa ruleta? Alam mo, pagkatapos niya, nahimatay ako. Aba? Oo nga naman. Tingnan mo nga naman yung suot mo. Hindi pa kita nakitang lumabas ng ganyan ang suot mo, ah. Napaka-ikli at napaka-sexy. Ibang-iba ka na talaga, Bebang, oh. Napunta lang ng Maynila. Oh, eto. Yan, kumakanta ka na niyan, di ba? Singer ka na niyan. Bakit parang medyo napakapal ata dito yung makeup mo, Bebang? Sino ba nag-makeup sa'yo, yung pinsan mo o ikaw? Oh, saan naman ito, Bebang? Parang excursion sa beach, oh. Ang ganda. Bebang, saan ba tong lugar na to, ha? Sa Cavite. Bebang, umiiyak ka ba? Hawa ako sa sarili ko. Ang layo na ng nilakbay ko. Ang haba ng nilakbay ko. Yung album na yun, lahat yun nilakbay ko. Pero hindi ako nakalayo. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga.
Kailangan magpatuloy ang buhay ko. Buti ka pa makakapagpahinga na. Makakapagpahinga na pagkatapos mong maranasan ang sarap ng buhay. Yun ang akala mo, Bebang. Hindi naging masarap at maginhawa ang aking buhay. Magbabago na sana ang lahat eh. Gaganda na sana nang dumating si Hiner. Pero... Bebang, kailangan na ba talaga ako mawala agad? Kailangan na ba talaga ako mawala, Bebang? Hindi ko alam. Kahit nawala na ako, Bebang, dito na kayo titira ni Nanay Denang, ha? Alam mo, mararamdaman mo pa rin naman ako eh. Kahit wala na ako. Mumultuin mo ko? Okay lang. Gusto ko nga yun eh. Gusto ko maramdaman kita kahit wala ka na. Tsaka, kahit hindi dito sa bahay na to lang ha. Kahit saan, gusto ko maramdaman pa rin kita. Kahit saan. Nakakatuwa ka talaga, Bebang. Bebang, natatakot ako. Ayoko pang mawala. Ayoko pang mamatay. Bebang! Bebang! Alam mo, nagdala ako ng mga paborito mo. Ito. Hipon. Yan. Tapos, bagoong. Manggang hilaw. Marami. Tapos, sinamahan ko pa ng inihaw na baboy. Yan. O, yung spam. May dala ka ba sa aking spam? Oo. O, ano pang hinihintay natin? Halina't lumapang! Okay na. Oh, may good news ako sa'yo. Kanina, nakatanggap ako ng telegrama. Galing dun sa isang recording company. Yung Platinum Records. Gusto na nila akong maging recording artist nila. Ay nako, muntik nang mag-iba ang bahay nang malaman to ng nanay, no? Ayun, talon ng talon, talagang tuwang-tuwa siya. Baka naman iniisip mo, ilusyon na naman to. Totoo na to, Rosita. Ito, merong ebidensya. Kailan ang alis mo? ASAP! As soon as po pwede. Ay, kaya nga lang pala hindi ako pwede bukas. Ay, di bale, sabihin ko na lang next month. Tapos tatawagan ko sila para ipaalam na meron lang akong importanteng inaasikaso dito. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo nang dahil sa akin. Alam ko, matagal mo na itong hinihintay kaya bumalik ka na agad sa Maynila. Paano ka? Mag-isa ka lang dito. Huwag ka mag-alala, nandiyan naman si Yaya Minyang eh. At papatawag kita kung kailan kailangan talaga kita. Ay nako, tsaka na nga natin pag-usapan yan. Kumain na tayo. Sige, Bebang, mauna ka na lang. Ayaw mo ng hipon? Maya-maya na lang ng konti. May dala ka bang sweater dyan? Kinikinaw ako eh. Wala eh. Sumiksik ka na lang dito sa tabi ko. Halika. Bebang, pahiga na lang ha. Oo ba?
Bebang, bukal ba sa iyong kalooban ng pagparito upang makaisang dibdib si Kaloy na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo. Kaloy, bukal ba sa iyong dibdib ang pagparito upang makaisang dibdib si Bebang na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo. Ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Sa harapan ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ngayon at magpakailanman. Ang singsing. Kunin niyo itong singsing at isuot sa isa't isa. Bebang, isuot mo tong singsing na to, tanda ng aking pagmamahal at katapatan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Kaloy, isuot mo ang singsing na to, tanda ng aking pagmamahal at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaloy, tapos na ang kasal. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Para sa'yo yan, Rosita. Hindi ko ipinamigay sa iba. Talagang nireserba ko yan para sa'yo. Sana, nandito ka. Para na-witness mong isa sa pinakamasaya at pinakaimportanteng parte ng buhay ko. Sigurado, kung nandito ka nga, isa ka sa mga bridesmaids ko. Magiging problema ko nga lang, matatalbugan mo ang beauty ko. Siguradong ikaw ang pagtitinginan ng mga tao, hindi ako. Pero, sanay na ako dun. Tanggap ko na yun. Sayang, hindi mo nakilala ng personal si Kaloy. Pero madalas kitang ikwento sa kanya. Naiinggit nga siya kasi wala siyang best friend na katulad mo. At saka hangang-hanga siya sa lakas ng loob mo. Kaya sabi niya nga sa akin, alang-alang daw sa'yo ang magiging pangalan daw ng first baby namin, kung babae, Rosita. Huwag kang mag-alala, ikukwento kita sa lahat ng magiging anak namin. Para kahit wala ka na, buo pa rin ang alaala mo sa amin. Sige, tutuloy na ako, Rosita. Hinihintay na kami sa reception. Huwag kang mag-alala, lagi pa rin kitang dadalawin.